Let us pray. Lord, once again, we are in awe, first of all, of your faithfulness and of your goodness toward us, how you have sustained us, Lord God, in the past days. Thank you, Lord God, for your love, and thank you for everyone who is here, that you have brought them, Lord God, here safely, ready, Lord God, to once again listen to your word and to learn from you. We pray, Lord, that as we listen to your word, you will open our hearts and our minds to the truth of your word, that we may gain understanding and that we may also live the truths, Lord God, in our lives, so that we may truly glorify you, that we may truly honor you, Lord God, in our lives. So bless our time together. May you alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Demon possession. Siguro meron lamang po akong isang pagkakataon na na-experience ang demon possession in my life, although hindi pa po ako pastor at that time. That was around 1998 or 1999. Okay? May church akong inattendan that time, and I think it's under a Methodist church. Ngayon ko lang siya na-research, Methodist church pala siya. Okay? So marami po kasi ko na-attendan before ng mga churches when I was younger. Okay? Bahagi po ako ng youth group na ito, so napakatagal na po noon. At isang hapon, may sharing time kami at nag-aaral ng Bible. At bigla na lamang yung isa naming kasamang babae ay tumumba sa floor at nangingisay at nagsasalita siya nang hindi namin actually maintindihan. Yung youth leader namin that time nagpray at after that, kinausap niya yung kasama naming babae at tingin ko he's doing some exorcism. So kinausap niya at nagsalita naman yung babae na boses lalaki. Tinanong niya kung bakit siya pumasok sa babae at marami pa po siyang mga question na itinanong dito. Okay? At naalala ko lang na hindi lang daw siya iisa, sabi nung nagsasalita na ito, marami daw sila. So after some time, during that commotion na nangyari po yun sa aming Bible study, natauhan ang babae at muli nawala yung demonyo at that time. Okay? Pastor Bob also shared to us, siguro hindi ko alam ko na share din yata sa inyo ni Pastor Bob ito, patungkol sa isang demon possession dito sa BSL, way back pa. Okay, majority of you for sure hindi pa buhay at that time. And most of it yata during that time ay dinidevelop pa lang yata yung Marcelo, baka late 80s or early 90s nangyari yung kanyang nakwento regarding demon possession. Okay? Demons are true. Okay? Because number one, it is written in Scripture. Okay? Ano nga ba ang demons? Sabi sa Lexham Survey of Theology, demons are fallen angels who have rebelled against God and continue to propagate evil in the world. Papatuloy siya. Sabi doon, continuing, Scripture indicates that the demons were once angels who rebelled against God and followed Satan into disobedience and sin. Like the angels, demons are intelligent beings who possess great power. Though demons are evil spirits who are invisible to humans, they sometimes appear in Scripture as possessing humans and speaking through them. Makikita natin sa Luke 4:31-37. Their primary activities in the world are to engage in cosmic warfare with the angels. Makikita natin yon in Daniel chapter 10 and Revelation 12. They tempt people to sin, Ephesians chapter 6, and they deceive the world with lies that blind people to spiritual truth, 1 Timothy chapter 4. Scripture also speaks of demons physically assaulting people and even possessing people to do their will, Mark chapter 5. Okay? Though the demons follow after Satan, they are still ultimately subject to God's sovereign will. So under the authority of God. Ibig sabihin, wala po silang pwedeng gawin unless ito po ay inaalaw ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, yung nangyari doon sa experience ko, sa experience ni Pastor Bob, during those times, inalaw ni God yun. Hindi natin alam. Siguro ngayon, parang binabalikan ko nga, siguro inalaw ni God na ma-experience ko yun para maikwento ko sa inyo na totoo siya. Hindi natin alam kung ano yung reason ng ating Panginoon kung bakit niya inalaw yun in my life na mangyari yung mga bagay na yun. So in His sovereignty, God employs the demons to carry out His good and holy purposes in the world. Ultimately, at the return of Christ,
Demons will be thrown into the lake of fire and will endure God's wrath for eternity for their rebellion against Him. So darating yung time, sila'y parurusahan din ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pag-aaral ngayon, ating makikita na ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan laban sa mga ito throughout His ministry. Marami po actually na situations kung saan ang ating Panginoong Jesus ay humarap sa mga demon possession sa mga taong ito. At dahil sa ating pag-aaral about demons, sila ay nagpo-possess ng mga tao to control them. Hindi natin alam, baka hanggang ngayon. Okay? At may apat na terms actually or phrases na ginamit in the Bible para ma-describe ito. Una, 16 times sinabi na ang isang tao ay may demon or evil spirit. Ito ay mababasa natin as that a demon-possessed individual has indwelt, controlled, or tormented by a demon. Kaya mababasa natin yung mga phrases po na ito. Entered him, cast out, came out. Okay? Na nagsasabi na may demons na nag-indwell sa kanila. Pangalawa, ang verb na diamonizomai na mababasa naman natin in the New Testament ng 13 times. Ito ay translated demon-possessed or demoniacs na katulad din ng una, they are indwelt and controlled by a demon or demons na hindi nila ma-resist, na nagko-control sa kanila na magturo ng false doctrine, false worship, gumawa ng immorality and other sins. So maaari yung mga false teachers, maaring demon-possessed po sila. Okay? Pangatlo, mababasa rin natin sa Bible ang salitang unclean spirits. So, iisa lamang din po yun. Pagka sinabing unclean spirits, sila po yung mga demons. At pang-apat, in Acts chapter 5 verse 16, ating mababasa yung phrase po na afflicted with unclean spirits. Lahat po ng ito ay isa lamang ang tuon. Pinapakita sa atin na meron po talagang demon. Okay? Meron pong evil spirits, okay, na nagkalat po. Dahil nga po, nung nag-rebel si Satan, 1/3 of the angels, sumama po kay Satan. At sila po ngayon ay narito at yung iba ay naparusahan na in the abyss. Inaantay na lang yung final execution para sa kanila. Ang ating passage na ating aaralin ay mababasa natin sa lahat ng synoptic gospels. Ibig sabihin, yung story po neto ng demon possession ay bahagi po at naikwento ni Matthew, ni Mark, at ni Luke na ating passage, kung saan iniligtas ng ating Panginoong Jesus ang isang demon-plagued maniac that in the end naging isang missionary. Okay? So yun toon kung bakit ito inalaw ni God, kasi gagawin niya itong taong ito na maging example para magbahagi ng mabuting balita. So ating pong basahin ang ating passage in Luke chapter 8, verse 26 to 39. Sabi po doon, then they sailed to the country of Gerasenes, which is opposite Galilee. When Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. For a long time he had worn no clothes, and he had not lived in a house but among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For many a time it had seized him, he was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. Jesus then asked him, "What is your name?" He said, "Legion," for many demons had entered him. And they begged him not to command them to depart into the abyss. Now a large herd of pigs was feeding there on the hillside. They begged him to let them enter this. So he gave them permission. Then the demons came out of the man and entered the pigs, and the herd rushed out the steep bank into the lake and drowned. When the herdmen saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it told them how the demon-possessed man had been healed. Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. So he got into the boat and returned. The man from whom the demons had gone begged that he might be with him, but Jesus sent him away,
saying, "Return to your home and declare how much God has done for you." And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. So dito, actually, ito po yung part 2 ng ating pag-aaral. 4 parts po yung ating pag-aaral as we end yung chapter 8. Yung tuon po ng ating pag-aaral ay nakatuon po sa pagpapakilala ng ating Panginoong Jesus that He is the Messiah and that He is God. Mahalaga po na makita po dito, especially nung itinuturo po at binabasa po ito ng mga tao at that time, itong Gospel of Luke, ay para makilala nga nila kung sino si Kristo Jesus. So yung unang ating inaral, Jesus has the authority, kung ating maalala, over nature. Kanyang pinatigil yung storm. Dito naman, Jesus has authority over evil spirits. Next time, ating pong aaralin, that would be sa July because we have 2 guest speakers in the coming 2 Sundays. Jesus have authority over sickness or disease, and then Jesus has authority over death. Mahalaga na makita po natin dito, hindi lamang yung story about demons, pero ipinapakita po dito sa story sa atin, aaralin ngayon, ay ang makilala natin ng higit pa si Kristo Jesus para mas ma-establish sa ating pananampalataya na ang aking pananampalataya ng Jesus ay Diyos, na siya'y Messiah, na siya'y karapat-dapat lamang natin na panampalatayanan at ating sambahin sa ating buhay. So hatiin po natin yung ating outline for this morning, the man, the demons, the deliverance, the reaction, and the mission. So 5 points po yung ating aaralin ngayon at para magkaroon po tayo ng proper understanding dito po sa story na ito. Okay? The man, verses 26 to 27. Matapos na ang windstorm sa kanilang paglalakbay patungo sa kabilang panig ng lake, sila ngayon ay nakababa na ngayon sa country of the Gerasenes na nasa kabila o opposite ng Galilee. Okay? So, nag-travel sila from Galilee, sumakay ng bangka, nagkaroon ng windstorm, nakita nila muli yung pagiging Diyos ni Jesus doon at ngayon sila'y nakababa na rito. Siguro this is around early morning. Okay? At sa pagbaba mismo ni Jesus, may isang lalaki na sumalubong sa kanya na possessed ng isang demon. Paano ang paglalarawan dito na ibinigay ni Luke patungkol sa kanya? Mahalaga na makita po natin ito. So ang isang demon-possessed man, ito po yung kanyang itsura. Kaya po maganda nag-aaral ng narratives. At least na ikikwento sa atin upang mapicture po natin ito. In Luke chapter 8, sabi po dito, verse 27, "For a long time he had worn no clothes." So he is naked. Okay? And he had not lived in a house but among the tombs. Dagdag po natin yung narrative sa Mark chapter 5, verses 2 to 6. Dito mas makikita po natin yung better o mas malinaw po na description. Sabi po sa Mark chapter 5, "And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain." Ibig sabihin, with a chain, di siya mabind. "For he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart and he broke the shackles in pieces." Pag sinabi ngang possessed, medyo may extra strength siya. Okay? No one had the strength to subdue him. Ibig sabihin, sa buong bayan na wala nakakapagpigil dito sa lalaking ito. "Night and day, among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones." Nakakaawa, di ba? Ang kanyang situation that time. "And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him." Okay? Maaari din, kung inyo pong titignan, yun sa Matthew, ating makikita na meron din pong pagkakaiba dito. Mahalaga na makita natin ito dahil baka mamaya maisip nyo, ba't dito iba yung story? Okay? In Matthew chapter 8, verse 28, sabi doon, "When he came to the other side into the country of Gadarenes," which is Gerasenes din, is just the same, may ibang tawag lamang po, "two men who were demon-possessed met him." So 2 men who was demon-possessed met him as they were coming out of the tombs. They were so extremely violent. So violent po siya. Okay? That no one could pass by that way. So detailed, makikita natin yung detail dito ni Matthew pagdating sa number kung ilan sila. So mas binigyan dito actually ni Matthew yung importansya na dalawa ito kaysa doon sa narrative ni Luke at ni Mark. Dahil ang tuon ni Mark at ni Luke, yung prominent na nagsalita lamang. Okay?
So may nagsalita kasi sa kanila na tinanong ng ating Panginoon at siya yung actually nakipag-usap sa ating Panginoong Jesus. So there's no contradiction. May difference lamang po in terms of emphasis. Pero parehas po yung kwento po na ito. Parehas din sila na sinave ni Jesus. Baka isipin ninyo, paano yung isa, naligtas din ba siya? Napalaya din ba siya doon sa demon possession? Ito sabi po sa Matthew 8:33, the herdsmen ran away and went to the city and reported everything, including what had happened to the demoniacs. So, ibig sabihin, dalawa sila. Kasi it's in plural form. So, nakita nila na itong dalawang ito ay napalaya sa demon possession. So, ano yung naging resulta sa kanila nang sila ay na demon possessed? Okay? So, dito inilahad, wala silang damit. For a long time, he had worn no clothes. Nawala na siya sa tamang pag-iisip at exposed siya actually to extreme weather and dangers. Okay? He had not lived in a house but among the tombs. Siya ay nakatira sa sementeryo. Okay? Hindi po dahil sila ay, ano ba yung mga tao nagtatrabaho sa sementeryo? Sepulturero, hindi po dahil sila ay sepulturero, pero because of the evil spirit na nag-possess sa kanila. Okay? Mas pagpapakita po lamang ito na mas home siya kung saan po nakalibing yung mga patay. In Mark chapter 5 verse 5, makikita natin doon, night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. Dahil din ito, kailangan siyang ma-restrain, pero hindi rin magawa dahil sinisira lamang niya yung mga shackles na ito. Pati yung ano yun, cutting himself. Ngayon, uso ngayon yan. Okay? Sa maraming mga kabataan, maka-influence actually yon ng demon sa kanila. Hindi man sila maaari na demon possessed, pero this is already an indication for us na ito po ay influence sa kanila ng evil spirit to do those things to harm themselves. Dahil hindi po ito maganda para sa atin. Ating makikita actually dito yung paghihirap ng lalaking ito sa ginawa sa kanya ng mga demons, ng mga demonyong ito. Okay? Hindi po simple ang ma-demon possessed. And we are to be thankful dahil hindi po tayo actually demon possessed. Hindi nga lang natin malalaman kung paano ito in our time. Okay? Pero sabi nga nung iba, siguro baka mas nagiging subtle na lang yung kanyang approach, pero meron pa rin yan, for sure. Okay? Hindi ko sinasabi din na ang lahat ng ginagawa ng taong masama ay galing sa demonyo. Kasi tayo ay likas na makasalanan. Kaya nga hindi naman natin pwedeng sisihin palagi, ikaw impluwensya ka ng demonyo. Kaya minsan may mga magulang, demonyo ka talaga. Baka mamaya totoo talaga yun. Hindi natin alam. Okay? So, it's not simpleng bagay yung nangyayari dito sa babaeng ito. Okay? Mahalaga lamang na ma-picture natin yung situation kung bakit napakaganda din ng pagkakaligtas sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Kasi namuhay siya in a way na talagang napakahirap yung sitwasyon. And at the same time, minsan maiisip natin, may pag-asa pa ba ang mga ganitong klaseng tao? Kasi minsan tayo, we would think na ang isang taong napakamakasalanan ay wala ng pag-asa yan. And I have talked to a lot of pastors na minsan may mga nakakausap ako, minsan sasabihin na, ay, wala na yan. Hindi na yan. But actually, in the stories, if you're going to study the Word of God, even demon-possessed may hope. And yun ang magandang makita natin. Kung kunyari daw may kamag-anak kayo, kapatid nyo, magulang nyo, hindi pa Christian, mahal nyo sa buhay, kaibigan nyo na hindi pa Christian, minsan na magiging thinking natin, wala na. That's our own thinking. Pero in the Bible, actually dito, ipinapakita lamang sa atin na walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Dahil even a demon-possessed man, out of his control, ay pwede po pa rin siya na makakilala kay Kristo at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Kaya kung ating titignan, tunay na kaawa-awa ang isang demon-possessed na tao. Sa ating story na inaaral sa kanyang katayuan, dito ngayon dumating si Jesus upang palayain siya sa kanyang sitwasyon. So, puntahan po natin yung susunod na part. Sino nga ba itong mga demons na ito? Although sa first part pa lang, makikita natin yung lalaki under influence or dahil siya po ay possessed. Yun po yung kanyang sitwasyon. Pero dito makikita natin sa verse 28, at babasahin ko lamang po muli,
kung ano yung naging reaction niya nung kanyang nakita ang ating Panginoong Jesus. Verse 28, sabi doon, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." So, ibig sabihin, nagkasalita dito ay hindi yung lalaki, kung hindi mismo yung demon na nag-possess dito sa lalaking ito. Hindi actually pinakilala sa atin kung ano yung pangalan ng lalaking ito. Pwedeng kung ano man yung pangalan yun. Pero dito makikita natin, dito magpapakilala later on kung sino itong demon ito. So, dito makikita natin sa verse 28, kilala ng demons na ito si Jesus. At mahalaga na makita natin yun. Paano sila lumapit kay Jesus? Nakita niya, lumapit siya, nag-fell down siya, umiyak siya sa harapan ng ating Panginoon, at may declaration siya. What have you to do to me, Jesus, Son of the Most High God? Makikita natin na maging ang mga demon ay ginamit ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos, sovereignly na maihayag kung sino si Jesus. So kaya nagkaroon siya ng demon possession ay para maihayag yung pagiging Diyos ni Jesus. So it is under the sovereignty of God. Inaalaw niya ito for the glory of His name. At para makilala natin ngayon, maging yung mga tao at that time, kung sino nga ba si Kristo Jesus. Ito ay mahalaga upang maisulat at maibasa at mabasa noon hanggang ngayon na patunay nga na ang ating pagkilala kay Jesus ay tama. Siya ay Diyos at siya ay anak ng Diyos. So sino si Jesus? Sabi dito ng demon, Jesus, Son of the Most High God. Ganda ng description kung ating pong titignan. Si Jesus ba ay Diyos? Oo, dahil ito ang hinayag sa atin ng salita ng Diyos. Matapos na maihayag ng demon na ito kung sino si Jesus, ano yung kanilang hiniling? Do not torment me. Ibig sabihin, Diyos siya, sino lang ba ang may kakayanan na pwedeng mag-torment sa evil spirit o sa demons? Meron ba sa inyong kayang mag-torment? Diba? Meron bang tao? So dito, do not torment me dahil tama yung kanyang pagkilala, pinapakita lamang sa ating lahat yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Mayroong takot ang mga demons na ito sa ating Panginoong Jesus. Alam din nila kung ano ang kapangyarihan, kakayanan ng ating Panginoon. Sabi din sa Matthew 8 verse 29, have you come here to torment us before the time? So alam nila, actually makikita natin dito yung wisdom na ipinapakita ng mga demons nito. Alam nila na may parating na judgment para sa kanila. Kaya nag-plead sila. Dumating ka ba para i-judge na kami? So makikita natin, mas marunong pa actually yung demon sa atin in terms of theology. Alam niya actually kung sino ang ating Panginoon at alam din nila kung ano yung gagawin ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Alam nila na may eternal punishment sila sa lake of fire at mababasa din natin ito sa Matthew 25 verse 41. Sabi doon, then he will also say to those in the left, depart from me, accursed one, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. So ibig sabihin, in the end, itong mga demons na ito, sila din ay mapaparusahan ng ating Panginoong Diyos in the lake of fire. Alam nila na hindi pa ito ang oras ng judgment nila, kaya ngayon sila ngayon ay lumuluhod sa harapan ng ating Panginoong Jesus at nagpiplead sila na huwag mo kaming itorment. So ano yung ginawa ngayon ng ating Panginoong Jesus? Verse 29 to verse 33, basahin ko lamang ulit para at least mabalikan natin yung context. Sabi doon, for he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For many a time it had seized him, he was kept under guard, bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. Jesus then asked him, what is your name? And he said, Legion, for many demons had entered him. They begged him not to command them to depart into the abyss. Now a large herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him to let them enter this. So he gave them permission. Then the demons came out of the man and entered the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. So dito, ipinapakita sa atin ni Jesus na si Jesus ay Diyos, hindi lamang sa statement na ibinigay ng demons,
kundi mismo sa kapangyarihan na ipinakita ni Jesus na mayroon siyang authority over the demons. Meron siyang kapangyarihan. Meron siyang otoridad na utusan sila. Na kapag sinabi actually ni Jesus Christ na umalis ka dyan, wala siyang magagawa kung hindi sundin ng ating Panginoon dahil siya ay Diyos. Kaya nga ano yung sabi ni Jesus? For He had commanded the unclean spirit to come out of the man. Pero after nito, may additional description pa si Luke upang ilarawan sa kanila ang dala na hirap ng demon sa buhay ng lalaking ito. For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles. Umalis ka dyan para hindi mo napahirapan pa ang lalaking ito. Okay? Naalala ko actually yung sitwasyon ng babae na aking nakwento kanina. Nakausap pa namin siya. Not sure kung after actually nung incident na yon, nung nangyari iyon, o after na. Either way, naibahagi niya actually sa amin yung torment na kanyang napagdaanan kapag nariyan yung demon po na ito. So marami po siyang graphic stories na hindi ko maibabahagi ngayon dahil talagang pinahirapan siya at nalagay siya sa hindi magandang sitwasyon during the time na siya ay dinidemon possessed. Kasi marami daw situation ito eh. Lalo na daw pag mag-isa daw siya sa bahay, dumarating daw ito, bumabalik daw sa kanya. Yung kanyang pagkakakwento sa amin. So syempre hindi namin nakita yun, pero nakita lamang namin kung ano yung nangyari sa kanya during our time together. Pero ganun talaga yung mga nangyayari. Katulad ng ating inaaral, for many a time it had seized him. Ibig sabihin, hindi siya yung palaging nariyan. May time talaga na may full control itong demon na ito sa buhay ng taong ito at doon din sa na-experience namin before. Matapos na siya ay inutusan ni Jesus to come out, tinanong siya ni Jesus. Sa verse 30, Jesus asked him, "What is your name?" He said, "Legion." Okay, for many demons had entered him. Ang kanyang pagpapakilala ay hindi talaga actually pangalan, kundi pag-refer sa isang unit ng Roman soldiers. Isang legion is around 6,000 men. So, ibig sabihin, yung pag-possess dito sa lalaking ito ay hindi lamang po dalawa, kung hindi thousands. Okay? Kaya naman mababasa natin sa Mark chapter 5 verse 13 na may 2,000 na pigs. Hindi po dalawang pig lamang yun nandoon. Thousands po yung pig na tinuro nung mga demons na ito na wag mo kaming dalin sa abyss, kung hindi, meron mga pigs doon mo kami ipadala. Doon mo kami ipatransfer. Okay? Kaya nga mahalaga na makita natin dito na marami po ito. Ako din actually, nung unang basa ko dito, okay, siguro mga 10. Okay, sige, siguro mga ganito. Pero dito, as we study it, makikita po natin thousands. Okay, kaya legion. Okay? Sila ay patuloy actually na nagre-request sa ating Panginoong Jesus. Verse 31, sabi nga, and they begged him not to command them to depart into the abyss. Wag mo muna kaming ipadala doon. Okay, abyss is not yung final judgment. So parang waiting area ito ng mga evil spirit na maaaring pinadala na ng ating Panginoon, yung mga tao na nagkasala sa ating Panginoong Diyos until the time of judgment na ipapadalan sila for eternity na kanilang kakaharapin ang kanilang kaparusahan. So ano yung tinutukoy dito na abyss? Okay? Siguro maganda na ma-explain sa atin ito as I have studied it and read. Sabi po ni John MacArthur, and I quote, the abyssos or abyss or bottomless pit in Revelation 9:1 and 2 is a place where some demons are currently imprisoned. Okay? Some of these imprisoned spirits will be released for a brief time during the tribulation. Revelation 9:1-11. Makikita po natin yun doon. Others, apparently, those who indwelt men who then cohabitated with women before the flood in Genesis 6:1-4 and Jude 6 are permanently bound. Okay? Makikita po natin yun sa 2 Peter chapter 2 verse 4. They will remain in the abyss until they are cast into the lake of fire. These demons were terrified knowing that Jesus had the authority to imprison them in the abyss to await their final sentencing to eternal hell. Kaya takot sila. Ayaw namin to. Siyempre, alam mo, nandito sila sa mundong ito, no?
Malayang-malaya sila, pwede silang mag-jump from one person to another person. Meron silang nagagawa dito na mag-tempt ng mga tao na magkasala. Masusunod pa nila yung kanilang leader na si Lucifer na nag-uutos sa kanila na gumawa ng masama sa ating lahat. Kung nasa abyss na nga naman sila, wala na sila magagawa. Nag-start na yung sentencing para sa kanila. Alam nila actually yung kahihinatnan, kaya nakipag-deal sila sa ating Panginoong Jesus. Okay, so may nag-ano na. Hindi yun ano ha. Okay. So ano ang request actually ng mga demons na ito? Sabi sa verse 32 and 33, now a large herd of pigs were feeding there on the hillside and they begged him to let them enter this. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? So, He gave them permission. Kita mo yun, ano? Hindi na pwedeng gawin yung isang bagay. Actually, kung isipin mo, kung demon ito at pwede siyang pumasok sa isang tao, ibig sabihin, even yung pag-possess niya with the permission of God. Hindi pwedeng wala. Wala silang pwedeng gawin apart from the permission of God. So hindi sila talaga, they have the power to demon possess, pero they don't have the power to do it on accordance sa kanilang kagustuhan lamang. So everything that happens is under the sovereign control of God. Mahalaga na makita natin yun because even evil spirit, even demons, they need permission. Siguro pinaka-clear description nito ay yung sa Book of Job. Diba? Pagka kausap ni God, si Satan. O, saan ka lang galing, Satan? Dito, paikot-ikot, papunta-punta dyan sa BSL, at sa kung iba't iba pang mga churches, parang gano'n, no? So, have you considered Job? So, wala siyang power para kay Job unless ito ay permitted ng ating Panginoong Diyos. At dito, gano'n din. Ipinapakita sa atin sa narrative na ito that Jesus is God dahil ang evil spirit na ito o yung mga demons po na ito, naghihingi pa sila ng permission sa ating Panginoong Jesus. Dahil tama yung kanilang pagkilala na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. So He gave them permission, then verse 33, then the demons came out of the man and entered the pigs. So umalis sila, nagpunta sila doon sa mga baboy. And the herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. Okay, hindi pala marunong lumangoy ang mga baboy. Buti pa si Cookie marunong. Nagpunta na ng river yan na malalim, marunong siyang lumangoy. So, dito makikita natin na drown. Sila'y pinayagan ni Jesus, lumabas yung mga demons na ito sa lalaki, kasama na rin yung isa pang demon-possessed man. So, yung isang kasama niya, siya din, umalis din sa kanya yung mga demons na ito at lumipad ito doon sa mga baboy na ito, which is about 2,000. Nakita na kayo ng 2,000 pigs. Grabing dami nun, ano? Daming crispy pata, daming bacon, di ba? So makikita natin na napakarami nito. Okay? At sila'y lumipat dito, tumakbo sa steep bank at sila ay nalunod. So dito makikita natin, sa command ni Jesus, wala silang pwedeng gawin kundi sundin lamang ang ating Panginoong Jesus. Kung saan ipinapakita sa atin ang otoridad ni Jesus sa mga evil spirit na ito. Naalala ko din actually while studying this, yung story sa Acts chapter 19 verse 13 to 16. Siguro maaalala nyo ito as I read it. Sabi doon, and God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirit came out of them. So dito maalala nyo kung sinong religion ito, no? Kung saan niya, ano? Anong religion ulit yun? El Shaddai, yung mga handkerchief, aprons, pagka hinawakan ito, mawawala yung diseases nila. Pero this will happen because kailangan maipakita actually ng mga apostles that they are commanded by Jesus Christ na sila ay evidently mga followers ng ating Panginoon para mapakita yung power nila at manampalataya sila kay Kristo Jesus. Siyempre, wala pa kasing Bible. Yun yung palagi yung mahalaga na makita in terms of context. Kaya nag-perform ng miracle si Jesus
para mapatunayan na siya ay Diyos, na siya yung Messiah. Kaya nagpa-perform ang mga apostles that time ng mga miracles kasi wala pa yung New Testament. Okay? Hindi siya kailangan mangyari ulit. Hindi siya kailangan gawin until now. Kaya hindi ako humihingi ng mga panyo ninyo, okay? O kaya hindi ako nag-uutos sa inyo ng kahit ano, dahil sufficient na yung Bible. Okay? Kasi minsan baka naniniwala kayo, gumaling ito. Hindi, tapos na ang lahat ng mga bagay na nangyayari before kasi meron na pong New Testament, kailangan na lang natin panampalatayanan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Moving on. Okay? Balik tayo doon sa demon possession. Mahalaga po ito eh. Okay? And their diseases left them and the evil spirit came out of them. So, ibig sabihin, may demon possession during the time of Acts 19. Okay? Then some of the itinerant Jewish exorcists. So, meron mga Jewish people na nagpa-perform ng pagpapaalis ng mga evil spirit. Okay? Undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. So makikita natin doon sa kanilang statement pa lamang, wala talaga sa relationship kay Jesus Christ. Ginagamit nila, akala nila may power doon sa name ni Jesus. Kaya ngayon marami, in Jesus' name. Kaya maraming mga maling religion tayo nakikita dahil they think the power is in the name of Jesus Christ. At ini-invoke nila ito. Ito yung example nito, yung mga Jesus exorcist. Okay? Wala po doon. Importante po, you have a relationship with Jesus Christ. So dito, sabi nga, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims, 7 sons of a Jewish high priest named Sheba were doing this. But the evil spirit answered them. Nagsalita. Para katakot, ano? Jesus, I know, and Paul, I recognize, but who are you? Nakakatakot yun, ano? Kaya, baka sa inyo may gusto mag-perform ng exorcism, baka bigla nyo marinig ito. Jesus, I know. Pastor J, I know. Sino ka? Parang nakakatakot yun, ano? So, and the man in whom was the evil spirit leaped on them, nag-transfer sa kanila, mastered all of them and overpowered them so that they fled out of that house naked and wounded. So may description ulit. Okay? Kung para dito ma-shame sila, para maipakita sa kanila na sila ay under the possession of an evil spirit. So makikita natin, even in other accounts regarding demon possession, nandun po ito. Okay? Nangyayari po sa kanila. Yung description is just the same. So they were overpowered by the evil spirit. So after umalis, actually, kung babalikan ulit natin yung ating story sa Luke chapter 8, after umalis ang legion of demons na ito sa lalaki, ito ay naging balita sa lahat. Siyempre nga naman, hindi ba mababalita? 2,000 pigs namatay in one instance. At ito ay naging balita sa lahat. Actually, tingin ko nga baka mas concern nila yung nawala sa kanila financially. More than to look at the miracle of Jesus Christ. At mahalaga na makita po natin kung paano tubugon ang mga tao sa ginawa ni Jesus. Tingnan po natin yung susunod na part, the reaction. In verse 34 to 37. Basahin ko lamang po muli. When the herdsmen saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it told them how the demon-possessed man had been healed. So, kwinento pa kung paano napagaling itong lalaking ito. Okay? Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked him to depart from them. Nakakalungkot. For they were seized with great fear. So he got into the boat and returned. May nakasaksi, ibinalita, sila'y nagtipon at pumunta kung nasaan si Jesus at kanilang nakita, nakausap ni Jesus ang lalaking demon-possessed na ngayon ay wala na yung demon sa kanya. Paano nila naabutan ang lalaking ito? Sitting at the feet of Jesus. Submitting, depending, trusting,
At hindi na siya yung paikot-ikot dahil wala na sa kanya yung evil spirit. Clothed, wala siyang damit nung una, ngayon clothed and in his right mind. Nasa tama na siyang pag-iisip. May malaking pagbabagong naganap sa buhay ng lalaking ito. Mahalaga na makita po natin ito dahil part po ito ng salvation. Ang lalaking po ito ay na-save. He became a Christian. Kumbaga naging follower po siya ng ating Panginoong Jesus. Bagamat napakatindi ng kanyang pinagdaanan in his life, pero dito makikita natin yung hatid na kaligtasan ng ating Panginoon. Sabi ni John MacArthur, at maganda po kasi yung sinabi niya dito, and I'll be reading it, and I quote, sabi niya, "The man was clothed, not naked, seated at the feet of Jesus, not wandering aimlessly away from the tombs, the realm of the dead, and in the presence of the Lord of life. Quiet, not shrieking, calm and peaceful, not out of control and deadly. Comforted, not tormented. In short, manifesting God-given sanity, not demon-inspired insanity." This is a magnificent picture of salvation transformation. No doubt Jesus had explained the gospel to him, telling him that he had come to save lost sinners. Luke 19:10. And the man had repented and been forgiven. Sounds familiar para sa ating lahat. Hindi ko sinasabing demon-possessed kayo. Pero tayo, in a lot of ways, wala po talagang pagkakaiba dito sa lalaking ito. We are really, nung tayo po ay wala pa kay Kristo Jesus, we are out of mind. We were living a life apart from God. Hindi nga lang tayo katulad ng lalaking ito, pero we have our own ways na minsan sasabihin natin, mas okay na ako kaysa sa kanyang sitwasyon. Totoo naman yon in some ways, pero makikita po natin na tayo ay ang kailangan lamang ng lalaking ito ay sino? Si Jesus. Sino lang din ba ang kailangan nating lahat? Si Jesus. Parehas po yung ating sitwasyon. Ang isang tao na naligtas sa biyaya ng Diyos ay may hatid na pagbabago sa buhay ng isang tao. Kaya nga Christianity is not just a profession of faith. May transformation, may pagbabago, may submission kay God. May desire sa ating Panginoon. May pagnanais na hindi na siya mamumuhay para sa kanyang sarili at sa kanyang kalooban, kung hindi isinusuko na niya ang kanyang buhay para sa ating Panginoon. Hindi siya mananatili sa dati niyang buhay. Dahil sabi nga, we are a new creation. Ikaw ba na nagsasabing isa na kay Jesus? Katulad ng lalaking ito, may pagbabago na rin ba sa iyo? Pagbabago na ang tuon ay maging kawangis si Jesus. Pagbabago na ang tuon ay para maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos at mamuhay hindi na para sa sarili, kung hindi para sa kanyang kaluwalhatian. Kung may paglago kay Jesus, may tunay na pagbabago, may pagtalikod sa kasalanan, then your salvation is true. Hindi po ako ito. Example po ito ng narrative natin. Pinapakilala sa atin, Jesus has authority to save sinners, and He came to seek the sinners and to save the lost. Kailangan natin, katulad ng lalaking ito, ang ating Panginoong Jesus at mapatawad sa ating mga kasalanan. At meron pong evidence ng pagbabago. Be reminded, may evidence dapat ang hinahayag mong pananampalataya. Kaya nga marami in the end, tatawag sa Panginoon, Lord, Lord, then they will be casted out by God. Papalayasin sila ng ating Panginoon sa kanyang harapan. Sabihin sa kanila, never I knew you. Ipo-forsake po sila. Kaya nga, check your faith. Check your salvation. Kaya nga may sa Bible. Make sure of your election. At ang nakakalungkot actually, susunod na pangyayari. Maganda yung nangyari sa lalaking ito, pero tignan po natin yung pagtugon ng mga tao. They were afraid. Kaya ang tugon nila, fear. Nakita nila ang miracle na ginawa ni Jesus, na ikwento sa kanila yung miracle na ginawa ni Jesus, na mapalaya ang lalaking ito from demon possession, pero yung naging response nila, they were afraid. Kaya nga sabi doon,
And those who had seen it told them how the demon-possessed man had been healed. Pero ang magiging question, ano yung kinakatakot nila? Maaaring magkaroon muli sila ng losses. Baka mamaya marami pa itong paalisin pang ibang demon at lumipat naman sa ibang animals natin. Pwede din yun. Kasi nakita nilang nawalan sila ng 2,000 pigs. Maaring financial concern. At maaari din na may hatid si Jesus na pagbabago dahil nabago ito, ayaw nilang maging bahagi nito. Pwede din yun yung fear nila. Okay na kami. Bakit mo babaguhin pa kami? Pwede din po yun. Hindi po natin alam, hindi po in-explain dito, pero pwede po tayong ating tignan in a way kung bakit ba sila nabalot ng takot. Natakot ba sila dahil doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Fear na papaalisin si Jesus or in awe na, manatili ka. Katulad dun sa Samaritan woman. Di ba? Dito nagpakilala lamang ang ating Panginoon, nakilala nila, at inaantay kasi nila yung Messiah na ito, ni-request nila na si Jesus Christ ay manatili sa kanila, at nagstay si Jesus Christ sa lugar na iyon. Dito, pagdating lamang ni Jesus, kakababa pa lamang niya, may pinagaling lang siya at pinalayas na siya sa lugar na iyon. Ating may experience ito sa ating buhay din ngayon. For sure, kayo din nakapag-share na ng gospel to someone na nirefuse kayo sa inyong sinishare the gospel dahil ayaw nila mabago yung kanilang buhay. I experienced that. Siguro kayo din. Ako, pinag-stop pa ako before. Nung nag-share ako sa kanya ng gospel, sabi niya, okay pa ako. Huwag mo akong sharean. Huwag mo akong pakialaman. Alam ko na yan. Lalapit ako sa Panginoon kung kailan ko gusto. May mga tao talaga na ayaw maging bahagi ng isang pagbabago dahil nais nila na mamuhay lamang ayon sa kanilang kagustuhan. So meron po silang rejection kay Jesus Christ because of they want to continue in sin. Maaari na ito ang dahilan ng iba sa lugar na iyon. Kaya may fear din sila sa ating Panginoong Jesus. But mainly it is about a wrong priority in life. At hindi si Jesus ang prioridad nila sa mga oras na iyon. Kaya ayaw nila si Jesus. Hindi ka priority. Kaya nga ngayon lamang, tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Priority nyo nga ba si Jesus? Maraming magsasabi, priority ko, pero tignan nyo yung buhay ninyo. Araw-araw, si Jesus Christ ba, si God nga ba, ang una ninyong priority? Malalaman naman ninyo yan eh. At huwag niyong bulahin yung sarili ninyo. Kasi ang daming ganyan. And we have to be honest with ourselves. Pagka sinabi niyong priority niyo si Jesus Christ, in every decision, in everything ba, do you go to God in everything? At priority niyo nga ba siya? Kasi itong mga taong ito, hindi nila priority si Jesus. Kaya nila pinaalis. But we have to look ourselves. Ano pa yung ginawa nila? Pinaalis nila si Jesus. They were seized with great fear. And then he got into the boat and returned. Wala nang ginawa ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nag-insist. Sige, kung ayaw ninyo, okay. Hiniling nila na umalis si Jesus. Walang pagkakaiba sa mga demon. May hiling din sila kay Jesus. Ang hiling ng demons, huwag sila i-judge at ipadala sa abyss. Ang hiling ng mga tao, umalis ka sa bayan namin. Parang the same lamang din. Meron din silang request. Sa takot nila, ayaw nila na makibahagi kay Jesus. Imbes na magkaroon sila ng kagalakan, magkaroon sila ng worship, pag-worship sa ating Panginoon, maging in awe sa miracle na ginawa ni Jesus, mas napangunahan sila ng takot. Ang ginawa na lamang ni Jesus, bumalik siya sa boat at umalis. Maari na sila ay iniwan ni Jesus dahil may plano pa rin ng ating Panginoon para sa kanila. At mahalaga na makita natin ito. Kasi hindi naman sila iniwan at pinabayaan na lang ng ating Panginoong Jesus. Verse 38 to 39 is the mission. Sabi doon, the man from whom the demons had gone begged that he might be with him, but Jesus sent him away, saying, return to your home and declare how much God has done for you. And he went away proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. Napakagaling, ng ating Panginoon. Okay, sige, aalis ako.
Pero bago ako umalis, meron akong iiwan sa inyo na magbabahagi pa rin ng message na ito. Okay? So, tayo lang muna natin si Avery. Naka-red ka pa man din. Diba, shrieking? Joke lang yun, peace tayo. Okay, so dito makikita ulit natin, may hiling muli tayong makikita. So, naghiling yung demon, naghiling yung mga tao, naghiling din yung lalaki na napalaya sa demon possession. Okay, ang hiling ng lalaki ay isama siya ni Jesus. Isama mo ako. Siyempre, kung ako din naman doon, kinamumuhi ang lahat ng mga tao sa bayang yun. Alam nila, hindi ka paniniwalaan dahil demon possessed ka for the longest time. Siyempre, ang gusto mong gawin, umalis na rin doon. Isama mo na lang ako, Jesus. Okay? Pero naging tugon ni Jesus, return to your home. Umuwi ka. I-declare mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kung gaano kalaki yung ginawa ng Diyos sa iyo. And he went away proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. His faith showed us obedience. Alam mo, pwede naman siyang sumabit na lang dun sa bangka. Di ba? Yung paalis na yung bangka, humabol siya, ayoko dito. Pwede gawin niya yun, o kaya tumakas siya sa home country niya at lumipat ng ibang lugar, which is ginagawa ng ibang mga tao dahil sa kahihiyan, pero hindi niya ginawa yun. Siya sumunod talaga. So, his faith showed us obedience. And his faith showed his love for Christ by sharing the good news of Jesus Christ. Because Jesus has authority. Pag may sinabi siya, hindi pwedeng hindi ito sundin. It will happen. Kaya nga yung dito, sabi, return to your home, declare how much God has done for you, proclaim throughout the whole city how much Jesus had done for him. For sure, ginawa niya po ito. Because He is God. He has authority. And what Jesus say, gagawin po niya itong mga bagay na ito. Siya ay naging magandang halimbawa para sa lahat na naroroon. Pinaalis man nila si Jesus, may iniwan naman si Jesus na maghahatid sa kanila patuloy ng mabuting balita. At siguro mahalaga na makita po natin dito na ang faith natin may pagbabago, ang faith natin dapat may pagsunod. Kung tunay yung faith mo, ibabahagi mo ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi mo siya itatago, ibabahagi mo siya. Kaya marami ko na-experience na ganyan, na mag-share sa akin, Brother Jay, naging Christian na ako. Binabahagi, dinideclare ito sa mga tao. Hindi sa testimony natin during baptism, kasi yun, requirement yun. Pero may kusa. Nung ikaw ba naging Christian, ibinalita mo ba yung bagong hatid na buhay at kapatawaran na natanggap mo kay Kristo Jesus? Were you able to share it to your parents, to your brothers or sisters? O wala lang? Kasi mahalaga po yun eh. For sure, marami sa atin na nagbahagi ng gospel sa mga kakilala nila. Hindi po sila nahiya. Ako, alam ko, nung that time before, nagbahagi ako sa relatives ko. Bahagi kasi yun eh. Kasi may joy. May joy ka na napatawad ka na, hindi ka na mahihiya sa pananampalataya mo. Mas matitindi pa nga yung iba, nagpupunta pa sa bahay-bahay eh. Di ba? Mga nakaputi, kakatok-katok. Pero yung kanilang testimony ay hindi totoo. Pero tayo, alam natin ang gospel, huwag po natin ikahiya ang ginawa ng ating Panginoon. Declare how much God has done for you. Proclaim throughout the whole city how much Jesus had done for you. Mahalaga po na makita po natin yun. Huwag po natin ikahiya si Kristo Jesus. I-proclaim po natin. In ending, paano naging isang tagasunod ang lalaking ito kay Jesus? Dahil sa ginawa ni Jesus para sa kanya, pinalaya siya sa pagkakaalipin niya sa mga demon na ito,
Pinalaya rin siya ni Jesus sa kanyang kasalanan at nakatanggap siya ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Nakatanggap siya ng kapatawaran. Nakilala niya si Jesus bilang Diyos at Mesaya na patuloy nating naririnig dito. Nagresulta ito ng pagbabago sa buhay niya. Naging matuwid na ang kanyang pag-iisip. May pagnanais na sumunod kay Jesus. May pagpapasakop na sa kalooban ni Jesus na maghayag ng mabuting balita sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Ang pananampalataya mo rin ba ay katulad ng pananampalataya ng lalaking ito? Ito po ay halimbawa para sa atin. Ito ay totoong nangyari at nais ng ating Panginoong Diyos na atin din pong sundan ang naging example niya. Pananampalataya na may pagkilala kay Jesus na Diyos. Meaning lahat, actually, lahat naman kayo magkasabi na alam ninyo na si Jesus ay Diyos. Pero kung si Jesus ay Diyos, ito ba ay may tunay na pagsunod sa kalooban niya? Lordship. Meron pong grupo ngayon na nagiging influential at gumagawa talaga sila ng paraan. Okay? Na ipakita na it is only by faith. Okay? Walang lordship salvation para sa kanila. Basta pag ikaw nanampalataya, Christian ka na. Walang evidence, basta Christian ka na. Kasi ikaw yung dapat na mag-decide to have faith. And because you have decided to have faith, Christian ka na. Walang evidence. But actually, in the Bible, it is laden with evidence. Hindi lang talaga nila inaaral ng Scripture. We are not better than them. We are to be thankful because the Lord allowed us to understand na hindi tama ang understanding ng Lordship salvation. Kaya nga yan pinopose at sinulat ni John MacArthur in the mid-80s. Sinulat niya, ginawa niyang book, The Gospel According to Jesus. The Gospel According to Jesus is about the Lordship of Jesus Christ. Kasi nga yung Pentecostal days, time ng faith lang yan. You believe. You pray this prayer, yung easy believism. Diba? Siguro yung sa mga matatanda sa inyo, nakakarinig na you pray this prayer and then you are saved. Easy believism po ang tawag doon. Just to believe, just to pray this prayer, Christian ka na. At wala nang checking kung talagang meron kang evidence ng salvation. Hindi ko sinasabing magiging perfect kayo, pero makikita po natin yung evidence not because of ourselves, but the evidence of the Holy Spirit working in us dahil tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos, ng salita ng Panginoon, ini-enable tayo ng Holy Spirit to understand the Word at ini-enable din tayo ng Holy Spirit na magawa yung kanyang kalooban. So, ibig sabihin, it's something that we do and something that we experience in our life para magkaroon tayo ng assurance of salvation. Kaya nga kung kinikilala mo si Jesus, siya ay Diyos, tunay nga bang may pagpapasakop sa Kanya? Hindi yung kunyari daw, sinabi ko na ito ang gawin ninyo, ayaw nyo pa rin. Kinukorek ko na kayo, ayaw nyo pa rin. May rebuke na, ayaw pa rin. Sinabi naman niya sa scripture . What we are to do is to, tama yan. Kumbaga, clear naman sa scripture, ito yung dapat nating buhay, ito yung dapat nating ginagawa, magpasakop tayo sa Kanya. At may joy tayo dun sa pagpapasakop na ito. Hindi man ito katanggap-tanggap sa ibang tao, pero ang importante, tayo ay sumusunod kay Kristo Jesus dahil kinikilala natin siya kung sino siya sa ating buhay. Hindi lamang lordship, katulad actually nung lalaking ito, nagpasakop siya sa ating Panginoong Jesus sa kanyang commands. May pananampalataya ka din ba na may pagnanais na magbahagi ng gospel? So yung faith natin is not just profession of faith, it is also a faith of showing, sharing, yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Marami magsasabi na Christian sila, pero walang desire to share the gospel. Nakakalungkot po yun. Christian ka nga ba? Kaya nga it's not only by faith . Magbahagi po tayo. Nasa atin na po yun . Kung alam nyo, ganito lang yan . Ang kagandahan nito, ganito. Kung tunay mong naunawaan ang gospel,
ma-share mo siya. Not intellectually, but because you have experienced the work of the Holy Spirit. Alam mo, yung pagbabagong ito. Nagkaroon pa tayo ng training. Di ba? Ano ang gospel? Nagkaroon pa tayo ng skit. In some way. Di ba? Kumbaga, ini-equip naman kayo ng church eh. But are you doing it? Meron tayong outreach program para sa mga members so that you may be able to practice it once a month na may opportunity kayo na binibigay. Hindi kayo pupunta doon para tumingin lang. Bahagian niyo yung mga bata. Hindi lang yung teacher ang nagtuturo. Kaya kayo nandun, pwede nyong, kunyari, isang matigas ang ulo, i-pull out mo siya. Sharean mo ng gospel. Ibahagi nyo si Kristo Jesus. Kasi meron po tayong program para po magawa po natin yung mga bagay na nais ng ating Panginoong Diyos. So may pagsunod ba? May pagbabahagi ba? May pagpapasakop ba ang inyong pananampalataya dahil malinaw po na ang lalaking ito ay tunay na binago. Ang lalaking ito ay naging magandang halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya dahil naipakita sa atin ng ating Diyos ang resulta ng pagbabago sa tao na hatid ng kanyang mayamang biyaya. Last Sunday, ating nakilala si Jesus na may authority over nature. Ngayon, ating nakilala si Jesus na may authority over spiritual beings. Si Jesus ay Diyos at malinaw na ating nakita ito sa ating pag-aaral. Kaya naman sama-sama tayo lahat na magpuri, magpasalamat at ating sundin ang ating Panginoong Jesus at bigyan siya ng kapurihan sa ating buhay. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us, Lord God, to study your word. Thank you, Lord Jesus, for going down here on earth to save us sinners. We don't deserve anything, Lord. We deserve to be punished. We deserve your wrath. But thank you out of your love, out of your grace, out of your mercy, Lord God. Pinadala niyo po si Jesus upang kanyang gampanan ang pagliligtas para sa aming lahat. Dahil kailangan po namin lahat ng tagapagligtas. Salamat dahil kusang loob po ito na ginawa ni Jesus. Nais niya talaga na kami ay kanyang mailigtas sa aming mga kasalanan. Mamatay pagbayaran ang aming mga kasalanan. Mamuhay ng matuwid para sa amin dahil hindi po namin ito nagawa sa aming buhay. Pagwagian ang kamatayan upang hindi kami maparusahan pang sa walang hanggan kung hindi aming matanggap ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Tunay na ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. Nawa kami ay patuloy na tumingin lamang sa Kanya, magpasakop kay Jesus, sundin ang Kanyang kalooban at ibahagi siya sa lahat ng mga tao na nais niyo, O Diyos, na maabot ng inyong mabuting balita. Kailangan din si Jesus ng mga tao na wala pa sa Kanya. Kaya aming dalangin, Panginoon Ama, na sa bawat pagbabahagi ng mabuting balita, makita po nila na napakabuti ni Jesus. Na narito siya dumating sa lupa upang ang taong makasalanan ay mapatawad. Tulungan niyo po na sila ay tunay na makilala kay Kristo, na ang banal na Espiritu ay tunay na magatid ng regeneration, Panginoon Ama, sa kanyang puso. Makilala niya kayo bilang Diyos na banal, tagapaglikha. Makilala niya ang kanyang sarili, na siya ay makasalanan at walang kakayanan na maligtas ang kanyang sarili. Makilala niya si Kristo by grace, to believe, have faith in Christ, to repent of his sin, to turn away, and to receive life eternal, the new life in Christ, and follow Christ all the days of his or her life. So we pray, Lord God, na sa lahat ng mga tao naririto, nawawala po sanang maiwan. Kung hindi ang lahat ay tunay na makatanggap ng kaligtasan na nagmumula kay Kristo Jesus. Napakaganda po ng inyong ginawa sa amin. At paulit-ulit po kayo na nagpapaalala sa amin kung sino si Kristo Jesus.
At kayo lamang din, O Diyos, ang aming pag-asa. Nawa ang aming paglapit ay tunay, Panginoon Ama, na magmula sa aming mga puso, na tunay, Panginoon Ama, na kaawaan niyo po ang mga tao na wala pa kay Kristo. Lord, we ask for your mercy and grace, and we thank you, Lord God, for the life that you have given us. May we live our life, Lord God, for your glory alone. Bless each one, Lord God, as we go home. In the coming days, Panginoon Ama, this week, Lord, I pray na patuloy niyo pong ibibless ang bawat isa, na patuloy niyo pong gagabayan ang bawat isa, na higit ka pa nilang makilala, na tunay nilang basahin ang inyong salita at magresulta ito ng paglago kay Kristo Jesus at paglago sa pagbibigay kalawalatian sa inyong pangalan. Bless us until we meet, Lord God, next week. Guide us, O God. In Jesus' name we pray. Amen.